May bagong aabangan sa Senate hearing tungkol sa flood control projects. Nakita raw kasi sa CCTV ang staff ng isang kontraktor na dumalaw sa Senado at hinihinalang maghahatid ng obligasyon o lagay. Sino naman kaya ang pinuntahan niya? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Merymon Reyes. Mismong sa Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson ang nagsabi, tututukan nila ang aligasyong may staff ng isang construction company na pumunta sa Senado para raw magdala ng obligasyon. Base ito sa aligasyon ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Sabi ni Lacson, hawak na raw nila ang CCTV footage ng pagpunta ng isang mina noong August 19. Yung pupurso namin yung sa WJ, meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya. Pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta. Una nang itinanggi ni Senator Jinggoy Estrada na staff niya ang isang Beng Ramos na umano'y kausap ni Mina. Iniimbestigahan na raw si Ramos na ngayon daw ay undergoing medical treatment. Tinitignan daw ni Senador Lacson na ipatawag sa susunod na pagdinig si dating Senate Finance Committee Chairperson Grace Poe. Kasunod ito ng aligasyon ni Hernandez na mayroon umanong 355 million pesos na budget insertion ni Senator Jinggoy Estrada para sa mga proyekto sa Bulacan. Kaya ipapatawag din muli sa pagdinig si Hernandez at ang iba pang bumubuo sa tinatawag na BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Ilan sa mga ito, kinasuhan na ng DPWH ng non-bailable complaint na paglabag sa anti-graft and corruption practices at malversation of public funds. Sabi pa ni Lacson, wala raw silang sasantuhin sa investigasyon, lalo't nakakaladkad din ang pangalan ng ilang senador. Credibility? I don't think so. Wala pa naman tayo dun eh. Kasi bagong labas lang yan. Newly discovered, di ba? Sa testimony niya. At wala pa rin sa Blue Ribbon yun, sa House yun eh. Kung may re-record din dito, yung ganong aligasyon, ipupurso namin yun. How do you handle that kung may kasamahan po kayo? Ba, nandun sila, nagtatanong sila, nandun yung nag-aaros sa kayo? Blindfold approach. Samantala, sinagot naman ni Senate President Tito Soto ang patutsada ni Cavite Representative Kiko Bersaga na sinasabing nalilimitahan ang investigasyon ng Senado dahil sa pagiging malapit ni Soto kay House Speaker Martin Romualdez. Ani Soto, matagal niya ng kaibigan si Romualdez, maging iba pang old-timer congressman, pero pagtitiyak niya, susunod siya sa tama. Paglilinaw pa niya, ang Blue Ribbon Committee ang gumagawa ng Senate probe. Huwag din daw gamitin ang kanyang inaanak na si Pasig Mayor Vico Soto sa mga patutsada. Sa Huwebes ang susunod na pagdinig sa flood control anomalies. Ayon kay Senador Lacson, mula pa lang ng first privilege speech niya ay marami na raw ang lumapit sa kanyang personalidad na nagpahayag ng intensyong maging state witness. Ang kondisyong nilalapag ng senador, dapat ibunyag lahat-lahat ng nalalaman nila. Sa ngayon ay tila wala para bumabalik sa opisina ni Lacson. Mobile journalist Merymon Reyes po, hatid ang mukha ng balita. Talakayin pa natin ang maanumalyang flood control projects kasama si Mobile Journal Merymon Reyes live mula sa Senado. Merymon, nasabi ba ni Blue Ribbon Chairman Ping Lacson kung itong si Mina na staff ng isang contractor ay may dalang bag o kung ano man nung nagpunta siya sa Senado? Pops J, yan yung bubususiin na palang ni Senator Ping Lacson na maging ng komite kasi na-secure pa lang nila itong CCTV footage. Pero pagdating doon sa kung may dala ba tong bag, supot o kahit daw ba yung baka yung kahon din na sinasabi ng noodles o kaya chichirya, yan yung malalaman natin posible sa pagdinig ng Blue Ribbon o kaya naman kung magbababa na ng update itong si Senator Lacson. Pops J. Merymon, anong nag-udyok kay Senador Ping para ipasilip yung CCTV? Pops J, nagmula ito doon sa naging testimony ni former First Bulacan na ADE Bryce Hernandez kung saan doon sa kamera sinabi niya nga na merong mga itong si Mina from the WJ Construction, ito yung supposedly magdadala nga dito sa Senado para dito kay Beng Ramos na kiniklaim niyang staff ni Senator Jinggoy Estrada, sa kanya raw ibibigay yung kickback o yung sinasabing lagay or obligasyon. So doon yung pinaka point in time noon, Pops J, kaya yun yung pinakatututukan din nila, maging yung ibang mga issue pa raw na hindi sakop, lagpas pa raw doon sa top 15 contractors ang titignan din ng Blue Ribbon Committee. Pops J. Merymon, staff daw ng WJ Construction, itong si Mina, ano raw bang naging proyekto niyan sa gobyerno? Actually, Pops J, pagdating dito kay Mina, ang nasabi kasi dyan, itong si Henry Alcantara, si District Engineer Henry Alcantara, nagbigay daw siya ng flood control or ng proyekto
dito kay Beng Ramos sa supposedly staff ito ni Senator Jinggoy at ang through WJ Construction. So yung WJ Construction, ito yung license o ito yung kontratistang ginamit para magkaroon ng pag-award ng proyekto. And so itong WJ Construction, ito yung sinasabing magpapadala nga ng obligasyon o nung lagay kickback dito sa Senado. Paps J. Merimon, yung Beng Ramos, staff ba talaga ito ng Senado? Saka anong lagay ng kanyang kalusugan? Paps J, ang nasabi dyan ni Senator Ping Lacson, ongoing yung medical treatment nito at medyo sensitive daw yung sitwasyon o lagay ni Beng Ramos na hindi siya staff ni Senator Jinggoy as also confirmed by Senator Jinggoy himself, pero naturang staff siya ng Blue Ribbon Committee. Pero nasabi rin dito ni Senator Ping, parang hindi na rin daw babalik itong empleyado si Beng Ramos at kasabay niya na nagsasagawa na rin ng internal cleansing ang committee mismo kasi baka raw hindi lang daw nag-iisa ang sinasabing Beng Ramos na nasa committee. Paps J. Merimon, may word war online sina Senador Jinggoy Estrada at Bicol Saro Representative Terry Ridon. Ano ba ang pinag-aawayan ng dalawa? Paps J, nag-post kasi ng picture kagabi si Senator Jinggoy ng litrato nitong ni Representative Ridon pati ni ADE Bryce Hernandez ng elementary. Ito ay doon sa Lourdes School QC nung elementary sila. Sinasabi parang nililink niya itong dalawa at naging caption pa niya, safe daw ba talaga sa kanila? Etong yun yung patutsada ni Senator Jinggoy. Pero sumagot naman itong si Representative Ridon. Ang sinabi niya, 12 years old pa lang daw siya noon. So sinasabi niya rin, hindi niya rin daw kaklase, hindi niya rin daw kakilala itong si Hernandez. At meron din nga nag-post din, nagko-comment doon na sinasabing, magka-batch lang daw sila. Hindi raw sila magkakilala, hindi rin daw sila magkaklase. They belong to different sections. At sinabi din dyan ni Representative Ridon naman, pinost pa nga raw yung address ng kanyang lola, kaya tanggalin naman daw sana yung pinost ng senador. Paps J. Merimon, nasan nga si Bryce Hernandez? Bakit tumututol siyang ma-detain sa Pasay City Jail? Paps J, dahil daw sa mga nalalaman or kaalaman nila ugnay dito sa anomalya sa flood control projects or yung supposed corruption, may nare-receive daw silang active threats. Kaya nag-file sila kanina sa korte na masa ilalim na raw sa Witness Protection Program o mabigyan ng temporary protection order dahil nga dito sa threats na natatanggap nila. So ang claim din nila from Pasay City Jail, hopefully daw ay prayer pala nila, rather i-transfer na sila pabalik daw sa Camp Crame. Paps J. Okay, Merimon, tinanggihan ni Senate President Tito Soto ang hiling ni Senador Marcoleta na gawing state witness ang mga diskaya. Ano raw ang rason niya dyan? Paps J, yung isa tititinan dito ni SP Soto, maaari raw na inedit yung affidavit nito mag-asawang diskaya kasi bakit daw hindi raw nabanggit dyan o natukoy even yung Duterte administration. Tell-all daw ba talaga yung nilalaman affidavit na to o pili-pili lang daw yung nilalagay na supposed na katotohanan o alam nila. Sinasabi rin dyan ni Senator Soto parang unfair din daw kung isa sa ilalim sa Witness Protection Program itong mag-asawang diskaya kung sila mismo nasasangkot doon sa milyon-milyong problema nga pera na supposedly naging nakaw. So ang sinasabi dito ni Senator Soto, ibalik daw yung ninakaw, magsabi raw sila ng katotohanan, Paps J. Merimon, muli bang ipatatawag ang mga diskaya sa Senate hearing? Oo, Paps J, tuloy-tuloy pa rin naman yung pag-iimbita ng Blue Ribbon Committee dito sa mag-asawang diskaya, kay Bryce Hernandez doon sa Bulacan Group of Contractors at yung iba pang inaasahang mga magiging resource person. Pero ang ginagawa ngayon ng Blue Ribbon Committee, inaayos nila yung prioritization para hindi naman daw masayang yung pagpunta ng mga resource person sa mga pagdinig. Paps J. At nakatakda ang susunod na Senate Blue Ribbon Committee hearing next Thursday, no? September 18. Tama ba? Tama, Paps J, para raw mas mabigyan na ng oras. So ito yung same na call din ni Senator Rodante Marcoleta nung siya pa ang nag-chair ng Blue Ribbon para raw hindi sila magiging conscious doon sa 3 o'clock PM may session agad sa Senado. So Thursday, walang session in the afternoon, maaaring buong araw magamit nila sa pagdinig. Paps J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes.